Welcome back to my channel. I'm Wilby TV. Nagpa-vlogs nga po ako ng iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Nagturo din po ang tips tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, may simbolo pong ganyan. Huwag na rin pong kalimutan i-share sa friends and family kung mahilig po kayo dito sa ginagawa kong pag-vlogs and pag-tips tutorial ng iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Sa tulong po ng channel nito ay marami ko po natutulungan ng mga libre sa paligid ng bahay. Hindi namin nakukuha silang mga natural na gamot na libre sa mga sakit na pwede ninyong inumin. Bago ko po umpisahan pag-vlogs ko, maraming salamat nga po sa all subscriber o viewer. Maraming salamat sa new viewer, new subscriber. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ay patuloy ninyong suportahan yung channel ko para lalo po mag-grow at marami po natin matulungan na mahirap natin mga kababayan na umasa sa mga libreng gamutan. Thank you nga po sa mga taong nag-subscribe sa akin kasi meron na akong videos na 95,000k. Salamat po sa inyong suporta at pagtitiwala dahil nagkaroon na ako ng 95k na views. Okay? Maraming salamat po sa mga tao na sumusuporta sa Wilby TV. Bali, ang tips tutorial ko po ngayon, yung mga sakit na anong tawag dito, tridor o mga sakit na delikado kapag ikaw ay natamaan ng sakit na ito. Iisa-isahin ko po kung mga sakit yan. Tips number 1, delikadong sakit na tridor, high blood. Huwag mong ihiwalang bahala kung may sakit ng high blood. Kasi yung high blood, habang buhay mo na yan, dadalhin. Pwede kang uminom ng gamot, pero hindi po yan gagaling na tuluyan. Ang ibig ko sabihin, kapag ikaw pumunta sa doktor, sabihin mo, Dok, ako po ay high blood. Riresetahan ka ng doktor ng pang high blood. Pampababa lang po yan ng dugo. Kung malapot yung dugo mo, riresetahan ka ng pampalabnaw na dugo ng doktor. Kaya, kapag high blood ka, habang buhay na, high blood ka na. Tips number 2, stroke. Delikadong stroke po yan. Tridor. Tridor, marami namatay sa stroke. Example, yung tiyo ko, nagkukupra. Naka-second na stroke, namatay siya sa stroke. Alam mo bakit? Yung ulo niya napatama sa bato. Nung nahihilo siguro, walang kasama, ay bigla siya natumba, patay. Yun yung delikadong sakit. Tridor ang sakit na stroke. At napaparalyze po yung mga katawan mo niyan. Pero, kapag dinala ka sa doktor, bibigyan ka nga ng doktor ng gamot sa stroke. Pero hindi po siya gagaling ng tuluyan. Ang ibig kong sabihin, habang buhay ka ng ay stroke, pero may pampakalma na bibigay siyang reseta ang doktor. Yan po yung mga sakit na delikado na wag sana po tumama sa atin, sa ating lahat. Tips number 3, mga sakit na dadala mo hanggang sa kamatayan mo ay ang sakit na asthma. Kung matanda ka na, may asthma ka, hindi na po yan gagaling. Bibigyan ka lang ng doktor na pampakalma ng asthma. Kung ina-asthma ka, pupunta ka sa ospital, then resetahan ka ng doktor. Yan namang asthma mo, bababayan, pero hindi na siya tuluyang mawawala. Habang buhay mo lang, dadalhin yung sakit na asthma. Yan po yung tips number 3. Tips number 4, sakit na dadalhin mo na habang buhay, yung vertigo. Ang vertigo, habang buhay mo na rin yan dadalhin. Lalo na kung yung mga payo ng doktor sa iyo, mga pinagbabawal, ginagawa mo. Example, sinabi sa ng doktor kapag ikaw may vertigo, huwag kang uminom ng kape, huwag kang manigarilyo, huwag kang uminom ng alak, huwag kang pupuyat. Unang-una, huwag kang magpalipas ng gutom. Kapag ginawa mo yan, kahit sabi mo na, ay naku, healthy ako, pero may vertigo ka, ako nagsasabi sa iyo, vertigo. Habang buhay mo na yan mararamdaman niya sakit na vertigo. Ako nagsasabi sa iyo, may resita ang doktor, pero hindi siya gagaling ng tuluyan. Dadalhin mo na yan hanggang sa kamatayan mo yung sakit na vertigo. Yan po yung tips number 4. Tips number 5, sakit na dadalhin mo tridor at maraming bawal, maraming pinagbabawal ng doktor, maraming bawal na mong kainin, sakit na diabetes. Yan po yung tips number 5. Kapag may diabetes ka, pupunta ka sa ospital,
Reresetahan ka ng doktor pampakalma ng diabetes. Tama po ba? Niresetahan ka ng doktor ng pampakalma ng diabetes, pero hindi talaga siya mawawala na tuluyan yung sakit na diabetes. Pampakalma lang yun. Habang buhay mo na dadalhin yung sakit na diabetes. Yan po yung tips number 5. Tips number 6, sakit na dadalhin mo habang buhay, yung sakit sa puso. At napakatraidor ng sakit sa puso na sakit. Kapag may pinagbabawal sa doktor, bawal kang uminom ng beer. Unang-una, bawal kang manigarilyo, uminom ng mga beer, mga serbisa, mga makokolesterol na pagkain, gagaya ng mga balik. Tapos may sakit ka sa puso, bigla kang natake, hindi mo na na-control yung sakit sa puso, diyan na namamatay yung tao. Tuluyan ng mamatay. Pero yung sakit sa puso, mayroon niya ng maintenance na gamot. Pag dinala ka nga sa ospital, resetahan ka ng doktor ng pampakalma o pampahupa ng sakit sa puso, pero hindi na po yan tuluyang mawawala ang sakit sa puso. Ako nagsasabi sa iyo. Yan po yung tips number 6 na mga sakit na kumakalma kapag dinala sa doktor sa ospital. Kumakalma kapag uminom ka ng gamot na reseta, pero hindi na nawawala ng tuluyan. Daladala mo na yan hanggang sa kamatayan. Yung mga sinabi ko na 6 na sakit na traidor na delikadong tumama sa atin. Dapat hindi tayo tamaan yan, iwas po tayo. Yung mga pinagbabawal ng doktor, yung mga bawal kainin, bawal inumin, bawal gawin, na para hindi ka tamaan ng mga sakit ko na sabi, wag mo gagawin kasi delikado yung mga sakit na nasabi ko. Sana po ay nakatulong ko sa inyo. Sa hindi pa mo nakasubscribe, pakisubscribe po, pakilikes, and share. Maraming salamat po. I'm LP TV. Bye-bye.